Pagpasok ni Bianca sa bahay, naramdaman niyang may hindi tama. Tahimik ang paligid, pero parang may bigat na bumabalot sa buong bahay. Si Valentine, ang biyenan niyang mahirap pakisamahan, nasa sala, umiiyak at hawak ang kanyang braso na tila may masakit. "Anong nangyari, ma?" tanong ni Morgan, halatang gulat at aligaga nang makita ang kanyang ina na umiiyak. Si Bianca," humihikbing sagot ni Valentine, pinipilit na magsalita habang tila nanginginig. "Sinaktan niya ako, Morgan. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis dito, pero hindi ko kayang iwan ka." Agad na tumayo si Morgan. Ang mukha nito ay nagdilim. "Bianca, anong ginawa mo kay Mami?" Gulat si Bianca sa narinig. "Ano? Morgan, hindi totoo yan. I swear, wala akong ginawa kay Mami." Pero hindi siya pinakinggan ni Morgan. "Huwag kang magsinungaling, Bianca. Nakita ko kung paano ka mag-behave sa bahay na to. Ang bait-bait ni Mami. Pero ikaw, ganitong kabigat ang papakita mo sa kanya?" "Morgan, please. Pakinggan mo muna ako." Pagsusumamo ni Bianca. Ang mga mata niya ay nagsisimulang mamasa. Alam niyang kailangan niyang magpaliwanag, pero paano niya ipapaliwanag ang hindi totoo? Pero si Morgan, tila bulag sa kanyang galit, ay hindi siya pinansin. "I've had enough of this. Bianca, dapat bang hayaan kitang saktan si Mami? Ilang beses na kitang pinagtatanggol kay Mami, pero ganito pa ang gagawin mo?" Napalunok si Bianca. Ramdam ang kaba at sakit sa mga salita ni Morgan. "Morgan, hindi ko ginawa yan. Wala akong balak na saktan si Mami. Alam ko kung gaano kahalaga siya sa'yo. Sana pakinggan mo muna ako," sabi niya. Sinusubukang manatiling kalmado, kahit gusto niyang humagulhol. Lumapit si Valentine kay Morgan. Itinulak ang eksena ng tila mas umiyak pa. "Anak, tama na. Ako na lang ang aalis dito. Hindi ko kayang manirahan sa bahay na to na hindi ako iginagalang ng asawa mo." "Mami, hindi ka aalis. Hindi ako papayag na ganyanin ka ni Bianca." Galit na sagot ni Morgan. "Bianca, how could you? Pati si Mami sinaktan mo?" Nanginig si Bianca. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang ganito ang nangyari. Alam niyang hindi siya paborito ni Valentine. Pero ito ay sobrang layo na sa katotohanan. "Morgan," mahinang sabi ni Bianca. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses sa bigat ng nararamdaman. "Hindi ko ginawa yan. Kailangan mo akong pakinggan. May mali rito." Pero si Morgan, sa halip na pakinggan ng asawa, ay tila tuluyan ng pinili ang panig ng kanyang ina. "Bianca, tama na. Kung hindi mo kayang mahalin at igalang ang mami ko, paano mo pa ako mamahalin ng totoo?" Naiiyak na si Bianca, hindi makapaniwala sa mga salitang naririnig mula sa asawa. "Morgan, mahal kita. Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan mo akong pakinggan. Hindi ito totoo." Pero hindi siya pinakinggan ni Morgan. Humakbang ito palapit kay Bianca. Ang mga mata ay puno ng galit. "Kung gusto mong magpaliwanag, bakit hindi mo ginawa bago pa magkasakitan? Alam mo bang sobrang-sobra ng pasensya ko sa'yo, Bianca?" "Hindi totoo ang sinasabi ni Mami, Morgan. Siya ang gumagawa ng kwento para pag-awayin tayo," sigaw ni Bianca. Sa wakas, ay hindi na napigilan ang kanyang damdamin. "Pinaparatangan mo si Mami ngayon?" sigaw ni Morgan. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. "Anong klaseng asawa ka?" Sa puntong iyon, napapikit na lang si Bianca. Ang luha ay tuluyan ang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala sa sitwasyon. Hindi niya akalain na ganito ang magiging wakas ng kanilang gabi. Isang gabi na mga akusasyon at hindi pagkakaintindihan. Samantala, si Valentine tila satisfied sa kanyang drama. Tahimik na umupo sa isang gilid ng sala. Pinapanood ang bawat eksena habang nagmumukhang kawa-awa sa paningin ni Morgan. Nagtagumpay siya sa kanyang plano. Pinagtagpi-tagpi niya ang kanyang kwento upang siraan si Bianca sa mga mata ng kanyang anak. "Bianca," tuluyan ang humupa ang boses ni Morgan, ngunit dama pa rin ang lamig ng kanyang tinig.
Gusto ko munang mag-isip. Ayoko munang makausap ka. Hindi ko kaya kung paano pa kita mapapagkatiwalaan. Hindi makapaniwala si Bianca sa narinig. Morgan, please. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat. Ngunit tumalikod na si Morgan. Naglakad patungo sa kanyang opisina at iniwan si Bianca na umiiyak sa sala at nag-iisa. Nang makapasok na si Morgan sa kanyang opisina, inupo niya ang sarili sa kanyang desk. Ang bigat ng sitwasyon ay bumalot sa kanya. Mahal niya si Bianca, pero sa ngayon, tila naguguluhan siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang mga sakit at galit na bumabalot sa kanya. Habang nasa ganoong estado, sumilip si Valentine sa pintuan ng opisina. Anak, huwag ka sanang masyadong magalit kay Bianca. Siguro nagkamali lang siya. Baka pagod lang siya. Ngunit sa kabila ng pagmamalasakit ni Valentine, nararamdaman ni Morgan na may iba pa siyang kailangang malaman. Ngunit sa puntong iyon, ang galit niya higit pa sa anumang lohikal na paliwanag. Samantalang si Bianca naiwan sa sala. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Tuluyan na bang nagbago ang lahat? Ang bawat hakbang ni Valentine ay nagdala ng distansya sa pagitan nila ni Morgan. Mahal niya si Morgan, ngunit paano kung ito na ang wakas ng kanilang pagsasama? Humihikbi siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang hindi siya maaaring magpatinag. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang lugar sa buhay ni Morgan. Ngunit ngayon, tila napakalabo na ng lahat ng iyon. Pagkaalis ni Morgan, agad na bumalik si Valentine sa sala. Nawala ang maskarang kawa-awa at napalitan ito ng isang masamang ngisi. Tumayo siya sa harapan ni Bianca na ngayoy halos hindi makagalaw mula sa bigat ng emosyon. Akala mo ba basta na lang kita tatanggapin bilang asawa ng anak ko? Hindi ka bagay sa pamilya namin, Bianca. Mas mabuti pang umalis ka na bago ko pa tuluyang sirain ang buhay mo. Bulong ni Valentine, puno ng paglalambing ang boses nito. Ma, please. Wala akong ginagawang masama. Nagmamakaawang sabi ni Bianca. Halos wala ng boses sa kakaiyak. Alam niyang galit si Valentine sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging sitwasyon. Ngunit tila bingi si Valentine. Walang pakundangang hinablot nito ang braso ni Bianca at malakas na kinaladkad patungo sa kusina. Hindi pa nakakapagsalita si Bianca at naramdaman na lang niyang inangat ni Valentine ang kanyang ulo at ipinalublob sa lababo. Pinilit niyang makaalis, ngunit sobrang lakas ni Valentine. Ganito ang nararapat sa'yo. Hindi ka nararapat para kay Morgan. Umalis ka na lang habang maaga pa. Sigaw ni Valentine, habang mas marahas na idinidiin ang mukha ni Bianca sa malamig na bakal ng lababo. Nagmamakaawa si Bianca. Sinubukang alisin ang mga kamay ng kanyang biyanan, ngunit tila wala itong naririnig. Ma, tama na please. Pagmamakaawa niya habang humahagulhol, pero ang kanyang luha ay walang silbi sa harap ng galit na nakaukit sa mukha ni Valentine. Tila nabulag ng galit si Valentine, hindi niya binibitawan si Bianca. Parang demonyo ang pangisi ng kanyang mukha. Alam niyang wala si Morgan para ipagtanggol ang kanyang asawa, kaya sinimantala niyang pagkakataon at ipinagpatuloy niyang pananakit habang tila nag-e-enjoy sa bawat sandali. Ngayon, alam mo na kung sino ang masusunod sa bahay na to. Bulong ni Valentine. Hindi ikaw ang magtatagal dito at hindi ka rin mananalo laban sa akin. Halos wala ng lakas si Bianca. Humihingal siya at nanghihina. Ngunit patuloy siyang nakikiusap, umaasa pa ring titigil si Valentine. Ngunit hindi siya pinakinggan ng biyanan. Hinarap siya nito, hinawakan ng kanyang buhok at marahas na hinila. Sa palagay mo ba mahal ka talaga ng anak ko? Iniisip mo ba na kapag kasama mo siya, mananalo ka laban sa akin? Sa tingin mo ba, matitiis niyang ganitong klaseng babae? Kung alam lang niyang buong pagkatao mo, matagal ka niya nang iniwan. Ma, please, hindi ko alam kung bakit niyo ako ginaganyan. Mahal ko si Morgan. Hikbi ni Bianca, halos hindi na nakakapagsalita dahil sa takot at sakit. Mahal, wag mo akong patawanin, Bianca. Akala mo lang yan. Sa huli, ako pa rin ang magtatagumpay.
At ikaw, babalik ka sa putikan kung saan ka galing. Sigaw ni Valentine habang tuluyang binitawan ng paghawak ng buhok ni Bianca. Itinulak niya ito ng malakas papalayo. Bumagsak si Bianca sa sahig, humahagulhol at nanginginig sa takot. Pakaramdam niya ay wala na siyang laban. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa sitwasyong ito. Wala siyang ibang magagawa kundi tiisin ang ginagawa ni Valentine dahil sa takot na baka lalo siyang saktan nito. Nagmukmok siya sa isang gilid ng kusina, umiiyak at nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag kay Morgan ang nangyari. Alam niyang wala siyang ibang kakampi sa bahay na iyon. Sinubukan niyang tumayo, ngunit masyadong mahina ang kanyang mga tuhod. Nang bumalik si Valentine, dala nito ang malamig na tubig at ibinuhos sa kanya. Para matauhan ka, hindi ka dapat kinikilala bilang asawa ng anak ko. Hindi mo siya deserve. Napasinghap si Bianca, pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit sa bawat pagtulo ng tubig mula sa kanyang buhok, parang nawawalan siya ng pag-asa. Kinagabihan, dumating si Morgan, pagod mula sa trabaho. Pumasok siya sa bahay at agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, mabuti naman at dumating ka na, sambit ni Valentine. Malumanay ang tono ngunit may kakaibang kirot sa mga mata. Kailangan natin mag-usap tungkol kay Bianca. Natigilan si Morgan at nag-aalala sa sinabi ng kanyang ina. Ano bang nangyayari, ma? Simula na magpakasal kayo, hindi maganda ang trato sa akin ni Bianca. Akala ko, pwede ko siyang tanggapin. Pero anak, hindi ko na kaya. Alam ko na mahal mo siya, pero baka naman masyadong mabilis sa mga pangyayari. Kung makikita mo lang kung paano niya ako tratuhin tuwing wala ka. Sabay hagulhol ulit ni Valentine, ipinipilit ang kanyang drama. Agad naman lumapit si Morgan, inilalagay ang mga kamay sa balikat ng kanyang ina. Ma, please, huwag ka nang umiyak. Ayokong nakikitang ganito. Alam ko may misunderstanding kayo ni Bianca, pero please, huwag na nating palakihin pa. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya si Bianca na nakatayo malapit sa kusina. Mukhang pagod at namumukto ang mga mata. Bianca? Malamig na sambit ni Morgan. Hindi maitago ang galit sa boses. Ano bang nangyayari rito? Nagmamakaawa si Bianca, umiiyak at sinisubukang magpaliwanag. Morgan, hindi totoo ang sinasabi ni Mami. Pinipilit niyang saktan ako. Hindi ako ang masama dito. Pero tila hindi siya kayang pakinggan ni Morgan. Sa puntong iyon, parang tuluyan ng naniwala si Morgan sa lahat ng sinabi ng kanyang ina. Bianca, tama na. Hindi ko alam kung sino pa ang dapat kong paniwalaan. Pero sa ngayon, gusto ko ng katahimikan. Masakit para kay Bianca ang mga salitang binitawan ni Morgan. Pakiramdam niya ay wala na siyang ibang laban. Napaluhod siya sa sahig. Hindi alam kung saan pa siya kukuha ng lakas para ipagtanggol ang sarili. Pagkaalis ni Morgan, nanatili akong nakatayo sa kusina. Nanginginig sa galit at takot. Nais ko magpaliwanag, ngunit hindi ko alam kung paano. Ang mga salita ni Valentine ay patuloy na umiikot sa isip ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Tumawag si Kuya Lucas at sa wakas, nagdesisyon ako makipagkita sa kanya. Napansin kong wala na akong ibang kakampi kundi siya. Bianca, kailangan mong bumalik, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng alalahanin. Hindi na ito tama. Alam kong gusto mo pang lumaban, pero hindi mo na kaya. Nakita ko ang mga mata mo. Ang sakit. Kuya, ayaw ko talagang umalis. Lalo na kay Morgan. Mahal ko siya. Tugon ko. Subalit sa kabila ng lahat, may nag-aalala sa aking puso. Sana maintindihan niya na hindi ako ang masama rito. Pero sa bawat pagkakataong wala siya, nagiging mas masakit para sa'yo ang lahat na nangyayari. Baka oras na para malaman niya ang tunay mong pagkatao. Sagot niya, at para bang sinadya niyang ipaalala sa akin ang tunay na realidad. Pagkatapos ng aming pag-uusap, sinamahan ako ni Kuya Lucas pauwi ng mansyon ni Morgan. Habang papalapit kami, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Morgan na nakatanaw sa veranda. Tila nag-aantay sa akin.
Nag-uumapaw ang tensyon sa pagitan namin at hindi ko alam kung ano ang aasahan. Naramdaman kong namimintig ang puso ko sa takot at kaba. "Bianca," sabi ni Kuya Lucas habang huminto ang sasakyan. Binuksan niya ang pintuan at hinalikan ako sa forehead. Umaasang magiging maayos ang lahat. "Kaya mo to, nandito lang ako." Nang pumasok ako sa mansyon, isang matinding damdamin ang bumalot sa akin. Pero bago ko pa man maipaliwanag ang lahat, bigla na lang akong sinampal ni Morgan. "Anong ginagawa mo rito?" Bulalas niya. Ang boses ay puno ng galit. "Bakit mo dinala ang lalaki mo dito?" "Morgan, hindi ko siya boyfriend." Ipinagtanggol ko ang sarili ko, pero wala na siyang pakialam. Tumakbo ang mga luha sa aking mga mata. "Hindi mo ako pinapakinggan. Nais kong magpaliwanag." "Wala akong panahon para sa mga kasinungalingan mo, Bianca." Sigaw niya na para bang may daladalang puot mula sa lahat ng naipon sa mga nakaraang araw. "Alam mo na ang lahat ng ito ay nagiging mas masakit para sa akin. Paano mo nagawa sa akin to?" "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ang lahat ay laban sa akin. Ayokong iwan ka." Ang hirap ipahayag ng mga emosyon sa kanya. Para bang bawat salita ko ay nagiging bigat sa hangin. "Mahal kita, Morgan. Hindi ko kayang mawala ka." "Pero palaging nandyan si Lucas, di ba? Tapos ikaw, ang nagsasabi sa akin na wala kang pakialam? Huwag mo akong gawing tanga, Bianca." Nagsalita siya. Naglalakas ng boses. Nanlaki ang mga mata ko sa galit at takot sa kanyang boses. "Morgan, siya ang kuya ko. Masyado kang nag-iisip ng masama. Hindi ko siya boyfriend. Mahalin mo ako at makinig ka sa akin." Nanatili akong nakatayo sa harap niya. Ang damdamin ay naglalaban sa aking puso. Nakita ko ang pag-ahon ng galit sa kanyang mga mata. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Lahat ay nagiging komplikado at nahihirapan na ako. Sagot niya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan kong lumapit sa kanya pero umasad siya palayo. "Bianca, ngayon wala na akong tiwala sa iyo." Natakot ako sa bawat salita niyang binibitawan. "Morgan, please, hindi ito dapat umabot sa ganito. Huwag tayo mag-away." Ngunit hindi siya nakikinig. Mula sa kanyang mga mata, parang nagiging mas madilim ang mundo ko. "Ayoko na. Gusto kong magpahinga," sabi niya sa malalim na tinig at umalis na sa harapan ko. Sa bawat hakbang niya ay tila umaabot sa aking puso. Parang sinasaktan nito ako sa bawat segundo. Nahulog ako sa sahig sa sobrang sakit, umiiyak at naguguluhan. Sa mga pagkakataong ito, tila wala na akong kalaban-laban. Naramdaman ko ang mga luha na tumutulos sa aking pisngi. Hindi ko alam kung hindi ito sapat para ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik sa mga nakaraang araw, kung saan masaya kami, kung saan ang pagmamahalan namin ay totoo. Naglakad ako patungo sa kanyang silid. Nanginginig ang katawan. Nais kong ituwid ang lahat. Ngunit ang kanyang tinig ay umaabot pa rin sa aking isipan. Parang nakamulto sa bawat sulok ng mansyon.